hulog at di ba yung na-relate ba doon sa daan ay superficial, yung superficial na yon, yung nandoon yung superficiality, ibig sabihin sa daan kasi hindi talagang hindi inintindi, no? Hindi inunawa kung ano lang nahulog o naitanim sa daan. At minsan nga, hindi nga nakalimutan na lang diniligan, nakalimutan na lang na, anong tawag doon? Diniligan, nawala na lang. So superficiality, na-relate ba diyan? Yung sa daan na yan? Yung pangibabaw lamang, yung superficiality. Ibig sabihin, wala sa focus, no? Talagang come what may, kung ano lang madaanan at dadaanan. Tapos hindi naman tumimo, ano? So wala pang magtimo kasi nandoon sa daan lamang. So walang focus ang individual, superficiality, at nandoon lang sa sinasabing worldly attractions, no? Sa daan kasi marami tayong makikita, di ba po? So yung nandoon yung mga advertisements, nandoon yung publicities, nandoon yung mga artista, mga tanawin, nandoon yung kahit ano na lang mga kulay, ng mga bulaklak, at marami po. So, nandoon nakabaling ang mga focuses, no? Yung ibig sabihin, hindi ka makafocus sa sinasabing binhi na hinasik ng Diyos, na salita ng Diyos. So, kasi, dadaan lang yun eh, daraan lang yun. Yun mga ganyan. So, ibig sabihin, hindi nakahawak. Yung superficiality talaga, doon yun. At titingnan din natin na sa parte na yung daan na yan, ginagamit ang ating mga mata. Okay, mga mata, no? Tingnan niyo, no? Sa daan kasi marami kang makikita. So, ang unang sense diyan, ginagamit ang mga mata. So, okay. So, nag-ano yun, na mayroon kang narinig, mayroon kang anong tawag doon, konting pag-unawa, pero talagang more sa mga mata po. So dyan lang. Kung anong nakikita, nadaanan, at yun lang. Sa mga mata muna. So, gamitin natin mga senses natin na umpisa natin. So, mata muna. Okay, mga mata. Kung anong mga nakita niyo sa daan, at nabaling na yung pagtingin. Okay, nangingiba, tapos mayroong nakakasawa, mayroong nakaka-beauty, napakaganda, yung mga ganyan po. So, marami iyon at classified iyon. So, depende kung saan ang iyong puso. Okay? Depende saan ang iyong ninanais. Okay? So, mamili ka ngayon. So, mula sa iyong pagtingin. Okay? Nung sinasabi nga na at the first instance, ano yung sinasabi? Love at first. Hindi na nga love at first sight eh. Wala ngang love eh. So, mali nga yung love at first sight. So, wala ngang love sa at first sight. Ano yung tawag doon? Pag at first sight, anong tawag doon? Mga, ano lang yun eh. Infatuation lang yun, di ba po? Walang love doon. Kuha ba niya? Yung anong tawag doon sa Tagalog po? Yung love at first sight. Sige nga, i-Tagalog na natin. Love at first sight muna. Pilipino muna natin. Sinong gusto niyo mo Pilipino dyan? Pag-ibig sa unang. Yung sa una lang pagkita, naibibig ka na. Hindi naman So, yung mayroong distinction sa English, yung infatuation, yung sinasabing, wala talagang love. So, unang tingin mo lang, umibig ka na. So, hindi yun totoo pa. No? Yung sinasabing, kupido ka na, na-target ka na, natamaan ka na. Hindi naman. So, wala talaga. So, sa una pa lang pagkita, sa daan pa lang, so, mayroon ka nakita. So, unang pansin, hindi pa. So, passing lang yan. So, yan po. Mangyari ba yan sa bawat isang kalagayan? Hindi lang sa puso, ha? Okay, mangyari ba yan sa isang tao? Yes po. Kasi na-attract sa sense niya sa mga mata niya, doon lang nakabalit. Okay? So, yan po. So, yung pangalawa, so hindi tayo mag-isip sa puso dito, ha? So, palagay natin na buong katauhan ito. No, talagang nandoon kasi nakatuong pansin sa mga mata at na-attract lang siya sa kanyang dinadaanan. At dumaraan lang iyon at hindi tumimo. So ano yung sumunod, sister? Yung symbol ganyan.
Sa batuhan po. Oh, yung bato naman. So, yung daan, nandoon yung maraming mga tanawin, pero sa bato, ay talagang bato, yan, natural, bato bato, tigas matigas. So, matigas na sarili, matigas na kalooban, matigas na puso. Ibig sabihin, pag matigas, hindi maaring, anong tawag doon, mapapasukan. Okay? So, hindi maaring mapapasukan, patigas So, lalo na pag sinabing, anong tawag doon? Impermeability. Anong impermeability? Yung, anong tawag doon? Yung, kahit na paano maulan, hindi talaga yan mabasa ang kalooban. Kasi matigas, kasing tigas ng bato, na hindi talaga pwedeng mapapasukan. Yan po. So, ang tigas, no? So, gaya ng bato na hindi mabasa So, yun. Pag umuulan, ang mga biyaya, mga grasya, tapos mag-flash lang yon, slip away, yung mag-slip away lang yan, madulas lang yan, kasi bato So, wala talagang tawag doon, manatili. Okay, dadaanan init, lamig, lahat ang hangin, wala. Manatiling bato yan at the same na walang usbong na buhay. Okay, buhay, no? Buhay. So, walang pag-asa. Okay, bato kasi mabato. Okay? So, yun. So, kanina, walang focus, superficiality. Ngayon, bato, wala talaga matigas So, matigas man yung puso, matigas man yung isip. Ang isip kasi na matigas, yung sinasabing, may sarili ka ng opinion at ipinaglaban mo na iyon at ayaw mo nang tanggapin ang iba. Wala nang makakapasok dyan. Wala nang manaig sa'yo. Di ba po? So, hindi lang ito usapin na puso. So, pati na siyong opinion, pati na siyong natutunan, at ang lahat ay wala iyan kasi iba yung natutunan ko sa inyo. Di ba? Wala. Bato. Di ba? Bato talaga, katigas ng bato na walang makakapasok sa puso mo, sa isip mo. Okay? Mas lalo na kung ano pa, na matigas talaga kasi anong tawag doon? Nag-gym ka, matigas kasi malaki ang katawan mo, di mas lalong tumigas. So, tumigas na, malakas ang lahat, no? So, yun, mahirap yan. So, imagine, ito ay imahinasyon lamang sa mga simbolo po. Natin, mas lalo nating, tingnan natin ulit kasi mayroon dumaan na tao. Tingnan natin kung mayroon ba tayong ibigay dito. Okay. Okay. Diya, posto. Likwa, bigyan mo ang na. No. So, yun. So, mas lalo pang nalawakan, mga kapatid, maraming mga paghalin tulad. Paghalin tulad lamang kung ano sabi ni Virgie po, dinagdagan natin. Another pa na malawakan na pag-isip, nagaling kasing tigas ng bato. Okay po, so wala talaga. Kahit puso may yan, kasing bato, kahit isip may yan, na wala talagang makapasok sa iyong opinion kasi sa iyo lang palang nandakan ang iyong panindigan at ang lahat na iyon ay hindi ninyo natutunan. Marami pa gano'n, no? Ay, ako'y natututo na sa lahat. At wala kayo sa aking natutunan. Mga ganyan ba? Matindi yan, mga kapatid. So, matigas talaga yan ang bato. So, hindi lang ito sa sinasabing puso po. Binawalawak lang natin, mga kapatid. Pero hindi naman na hindi tama yung sinabi ni Virgie po at sa lahat naman sabi niyan. Pinalawag lang natin na hindi ito nakafocus lamang sa puso. Kasi pwedeng ma-apply ito sa lahat na mayroon ka sa iyong katawan. Matigas gaya ng bato. Okay? So, tingnan natin yung pangatlo po na symbol na ginamit na talinghaga. Ano yung? Tulad ng tinikan. Tinikan. Okay. Matindi yun, no? Yung tinikan. Pag tinig kasi, matinik. Ang tao na yan ay matinik. Wow, matinik Bakit? Ano yung expression? Ano yung halimbawa, sister, sa Pilipino nating karanasan? O sinabi mo, ang tao na yan, ang tinik. O matinik yung tao na yan. Sige nga, magbigay ng halimbawa po. Sino makapagsabi, makapag-narrate na pag in-express niyong taludtod o pangusap na yan, na ang tao na yan matinik. Sige nga, bigyan niyo kami Brother Art, sa amin, hello, sa amin sa Mabini,
Yung matinik, ginagamit pagka yung chick boy, yung malakas ang appeal, marami napapaibig. Yung sa amin ha. Doon naman nakapokus yan sa mga playboy, ay mga ganyan, no? Kasi matinik na yan, marami yan po na. Marami Meron yan. din, Marami meron din, napapaibig. brother, Yung matinik siya pag marami nanakaw. napapaibig. So ibig sabihin yung matinik. Okay, pinalawak lang natin mga kapatid, ha? Hindi lang just patinik-tinik dyan na sinasabing talagang yung turning places, matinik sa pag-ibig, matinik sa sinasabi ng matinik sa abilidad, nung sinasabi ni Brother Robert sa pagnanakaw. So, maabilidad ito. Matindi, no? So, matinik. Okay. Nandoon na nga yung ability niya. Nandoon na yung charisma niya. Ito na, positibo ha. Positibo natin mga kapatid. Pero naging matinik. Yung paghalintulad na isang tinik. Okay, bakit? Kasi nandoon yung sobra ng paggamit. Okay, hindi na inasahan na nakapasok na ang iba. Okay, pero siya ang mas matinik. Yung mas matinik kasi. So, ibig sabihin, ganun pa rin na mayroon ng space ang iba, pero ako pa rin. Yung mga ganyan po. Mayroon ng narinig, pero sa akin pa rin. Okay, yung dyan ka lang, dito ako. May salita ka, yes, pero mas yung sa akin. Yung mga ganyan. Kasi makasarili, Brother Art, makasarili. Yes po, babalik dyan po. Na yung hindi na sa puso, kundi talagang matinik talaga yan. Ang tao na yan, mayroon talagang pinaghawakan na gaya ng isang tinik. Kasi tinik, pag sinabing tinik, ay talagang, anong tawag doon, masakit baga ang tinik, di ba? So, ikaw lang ang nagbigay ng kakaibang sakit sa ating kasi ikaw ang tinik eh. So, parang ikaw lang pa rin ang pinapansin kasi matinik ka nga. Okay? So, matindi ito mga kapatid. Grabe itong pag sinabing ang binhi, ang salita ng Diyos. Ang siyang sana ay nasahan ng Diyos na himo o tumimo sa isang puso o kalooban o sarili, pero sa tinik kasi nandoon yung tinik na siyang mangingibabaw at siya yung anong tawag doon? Di ba, yung mangingibabaw talaga ay talaga kasi matinik. So, may imagine na ninyo mga kapatid, more than that. Okay, doon tayo sa pang-apat ngaya simbolo po. Sige po. Ano yung pang-simbolo ng apat? Ano po? Matabang lupa po. Matabang lupa na. Okay, matabang lupa na. Yan ang maganda. Matabang lupa. So, yung matabang lupa, inalis na yun ang tinik, inalis na yung bato, inalis na yung walang focus ng daan, tapos na-conclude na doon sa sinasabi. Nandoon na lahat. So, okay, natingin. Yan, movie. Inumpisahan ko ito sa sinasabing pagpapalawat, yung sinasabing all these symbols na ginamit sa kalinghaga ay nag-appear ito sa senses. No? Itong senses natin mga mata, okay, papasok ito kung ano natin makita, papasok sa kung anong makita, marinig, kasama na yan. Kasi ito tawag doon, magka-partner kasi ito. Kung hindi mo makita, marinig mo. Kung may chismis, no? Kung walang chismis, nakita mo. Yung mga ganyan. So, nag-appeal ito sa senses. Lahat ito po. So, tapos papasok sa yung isip, okay? Kung ano lang ang maiwan sa isip, ma-remember, paalaala, yun, mga ganyan, mga paalaala. Tapos, kung ano lang ang bababa mula sa isip hanggang sa puso, at sa puso lalabas sa sinasabing lalabas na maging bunga. Okay? Hindi lang sa puso, ibig sabihin, bunga ng pagsabuhay. Kaya nga, naging mataba na. Ang lupa na yun ay hindi lang sa puso, kundi matabang lupa kasi matabang pagsabuhay ng salita ng Diyos. Kaya nga, namumunga. Kaya nga sinasabing mataba kasi namumunga kasi siya. Kaya na-expect niyan sa kanya na pag ikaw ay mataba, lalago ka, lumaki ka, at mamumunga. Yan ang mataba. Kasi mahirap naman na pag mataba ka lang at maging obese ka lang. Obese in a sense, yung maglakad ka lang diyan na malaking parang sumo ba yan sa mga Japanese. Tapos magaling na umawak at pumisil at pumiga ng tao.
no? Yung mga Japanese, no? Yung trabaho at sport din yan, sabi nga. Pero ano ba ang bunga? Kasi mataba ka. Mataba ka kasi malaki ka, mataba ka kasi may build ka, hindi. Ano ang bunga? Ano? Dahil sa matabang lupa ka na. Ayun, ang bunga po, ina-expect yan. Hindi lang sa sinasabing pagiging mataba mo no paano. Kaya nga may expression diyan. Ano yung expression nyo? Ano yung expect na bunga, sister? May mga percentual ba diyan? Ano yung paano sinabi? Bilang matabang lupa? Mananagaan ng bunga. Pakinabang. Oh, yeah. So, matindi, no? So, from the senses, outer elements sa ating buhay, pinaghirapan natin yan, ginagamit natin ating mga mata para magliliwanag ang buong buhay. Ginagamit ating tainga ng maayos para kung anong mapapakinggan at matransmit sa isip ng magandang pag-isip, magandang kaalaman, magandang informasyon. So, sa tainga, tapos mula sa mata, sa pandinig, tumimo hanggang sa puso, at sa puso sa lahat ng mga bisig natin, lalago at bubunga at gagalaw, no? At matindi yan. So makikita na lamang na mayroong lunedì viene Diego a prenderle perché se le scordate qua, capito? Lui non viene più. Se no... intermission naman. May dumaan tayo. So sige lang po. So yan ang nakagandahan sa ating ebanghelyo kasi habang ito'y minarate ng ebanghelyo sa ating may akda na sino may akda ngayon dito? Si Mateo pa ba? Okay. Opo. So, okay. Ginagamit niya ang salitang talinghaga kasi ayon din sa pagbukas sa bibig ni Jesus. At si Jesus po hindi po siya kasi mas misteryoso kasi ang buhay. Mahiwaga na kasi ang buhay. Bakit pahirapan pa? Sa madaling sabi, hindi ito mahirap ha. Kasi ang Jesus na siyang malayo, Diyos kasi ang pinagmulan ni Jesus, so siyang nagbigay konkreto sa ating buhay. So sa sinabing pagpapaliwanag na hindi argumento o hindi diskusyonan, kundi pagpapaliwanag sa pamagitan ng pagbigay talinghaga, pagbigay paghambing, kung ano mang ating ma-appeal, no? Ma-appeal sa iyong isip, sa iyong mga mata. Kaya nga tinitingnan, kinukuha niya ang paggamit ng talinghaga, kung anong nasa daan, kung ano ang nasa labas ng buhay, at hanggang papasok sa ating isip na ganun pala ang Diyos po ang tumatawag, nagkaroon ding panawagan, no, sa bawat isa sa atin. Na hindi lang talaga, maaari na ang yung apat na yan. Okay, ganito yun mga kapatid ha. Sa conversion kasi ng tao, mayroong instant conversion at total conversion. Okay, iyon. So, mula sa pagtawag, pagtanim ng Diyos, at madaanan kasi dinaanan mo ng lahat, at nasa total conversion ka, pumunta ka na sa pang-apat agad. Okay. Pero mayroon ding hindi po, na ang apat na yan ay palaging nandyan sa isang tao pa rin. Okay? Kasi wala pang total conversion, at padahan-dahan, hindi karaka. Karaka, ayan po. At ipinagbawal ba yan? Hindi. Kasi kanya-kanyang timing iyan sa buhay. So kaya nga, hindi lahat sa Biblia na karaka. Yes, that is far excellence. Ang tawag doon far excellence, the best yun, the best. Ha? So, ang sinasabing karaka. Pero how about kung ako'y tinatawag at sumagot lamang sa kaparaanan ko, na kaya ko, at hindi karaka, hindi na ba ako kalugod-lugod sa mata ng Diyos? Yes po, hinayaan tayo ng Diyos. Diyan ka lumalago at dandahan kang i-change. Applied sa isang tao, pwedeng apat, at the same time, pwedeng nalampasan niya, dumiritso sa doon kasi tapos na siya, kasi mayroon na siyang total conversion. So, hindi tayo mawalang pag-asa dito, mas lalo tayong i-encourage na kung gano'n na ang kaparaanan, huwag maging, tawag doon, mabilis na maging perfect. Okay, huwag mabilis maging perfect po. Huwag mabilis nga maging malaman mo na sa lahat o malaman na ang lahat. Hindi naman yan. So, importante, kaya nga sa bawat entrance natin nga, okay, or sa ending natin,
Okay, hindi naman natin malamat lahat sa isang instance lang o 2, 3, 4, o 1 taon, 2 taon, 4 na taon, 5 taon. Anyway, for this is the calling of appealing our minds and hearts for our life, for our whole life. Ibig sabihin, kung saan man tayo tinatawag ng Diyos, kung gaano kakatagal mamumuhay sa mundong ito, ganon po ang panawagan ng Diyos mula yung pagkabata hanggang sa iyong edad na Diyon lang hantungan natin. Yan po, sinubaybayan tayo ng Diyos. Kaya hindi tayo mawalang pag-asa na maging perfect tayo agad at pupunta sa misyon, anbang pagkamatay na lamang at mapunta na sa langit. O naman, so mayroon pong mga ganyan na tao na tinawag na mabilis. O mayroon din hindi. Okay, mahinahon, malumanay, at sa aking kaparaanan o sa iyong kaparaanan. O di ba? Kakaiba yun. Pero kakaiba din yung especially called by God, and then go to the mission, preach the gospel, and then let yourself be martyred, na maging martyred ka doon. O di ba? So kakaiba yun mga kapatid. So kanya-kanya ating role dito sa ating buhay. Wala tayong, hindi tayo nagmamadali. Kung nagmamadali man tayo, pwede rin. Kung dyan ka tinatawag ng Diyos, kasi naisipan mo na tinatawag ka ng Diyos, mabilis ka dyan. Pero kung dito ako na lento, ang lento ko, slowly, ano yan? Tenderly, ano yan? Little by little, every day, little by little, Slowly but surely. yan. Yung mga ganyan po. So, talagang we are expected, yes, we are expected by God for more, for the best, but the best is not one time, big time. Okay po? So, kasi marami kasing mga publisita, propaganda na sa ating pamulitika na ngayon sa Pilipinas. Mayroon sila sabing, revolution agad, one time, big time. Pero ganun pa rin, ilang taon na, 3 taon, 4 na taon na nakalipas, pumunta sa revolution, pumunta sa super o sa strike, grand strike, may 1 million, may 2 million, may 3 million, tapos bumalik pa rin sa bahay at walang nangyari. Isisigaw, nagpainit, nagpaulan, nag-overnight, pagkatapos wala pa rin nangyari sa gobyerno. Kasi ang sinisigaw ng one time, big time, hindi nga mangyari. Amen? Karanasan ng buhay iyan mga kapatid. Pag gamitin natin one time, big time, ibig sabihin, gusto mong mabilis at gusto mong matuwid agad at maging perfect, madali tayong mamatay din yan. So mag-isip, no? So, where are we called by God? We have the every other way we have being entrusted by God, no? Inilaan na ng Diyos ang iyong kalagayan na ganon, tanggapin mo kapatid. At hindi tayo pariho ko aking sarili sa Kanya agad. Hindi naman. So, puri lang Diyos po, nga nandyan kayo, nandito ako, at nandito tayo sama-sama. Kung anong mayroon ka, ay tayo nagtutulungan lamang. Maraming salamat po. Amen po. May katanungan po ba kayo? Si Brother Ike? Hello po, Sister Violi. Sige po, Sister Violi. Something hindi ko alam kung tama ang itatanong ko kay Brother Ike, but curiosity, no? Sa mga parabolang narinig natin, kagaya sa sinabi ni Brother Ike, in a positive way, Brother Ike, pwede natin gamitin sa buhay natin, sa pang-araw-araw, in a positive way. Kasi una, sabi mo nga, kailangan natin gamitin yung mata natin. Sa panahon ngayon, kailangan natin gamitin ang mata natin in a positive way to protect para kung piliin yung tamang pamamaraan sa buhay natin, no, na nakakunik sa Panginoon. Pangalawa, yung sinabi maging bato. Minsan kailangan natin maging bato, hindi sa masamang pamamaraan, kundi kailangan natin maging bato dahil nakikita natin na hindi tayo pwedeng basta magsunod-sunod lang sa kung anong mga negative na dumarating sa buhay natin. At pangatlo, kaya tayo dumarating sa tamang matabang lupa kasi naranasan na natin at yung mga bagay-bagay na ito para tayo makarating dito sa matabang lupa. Kasi kung hindi natin
maranasan yung mga parabulang iyon, ay hindi tayo makakarating sa matabang lupa. Brother, ay tama ba yun yung, kasi sa panahon ngayon, hindi lang tayo magiging, ibig sabihin na, in a negative way, nagiging matinik tayo dahil para sa kasamaan, ay pwede natin gamitin, nagiging matinik dahil alam natin na ang binigay sa atin na wisdom ng Panginoon para maprotektahan kung ano ang mga positive na binigay sa atin. So, sa madaling salita, pwede natin lahat ng parabulang ito magamit natin sa buhay natin sa ngayon dahil sa mga nangyayari. Magiging bato tayo dahil nga ngayon sa panahon ng ngayon, maraming scammer. So, kailangan natin tingnan at magiging matigas kung alam natin at nararamdaman natin. So, sa akin, ay ang lahat na ito ay binigay na parabola pag-isipan natin at magingi tayo ng wisdom ng Panginoon na ito, ang mga karanasan na ito, hindi lang kasi nandoon tayo sa lupa, nandun tayo sa bato at ito ay magagamit natin, mapag-isipan natin para makarating tayo doon sa matabang lupa. Salamat po at God bless. Salamat sa Panginoon. Yan. Matindi, no? Tingnan nyo, maganda yung sharing, Sister Helen, no? Binigyan yung pansin ang positivity din na hindi sa lahat ng panahon na negatibo ito. So, positibo din. May kaparanan ding maging bato tayo. Ano? Ang bato ay depensa, ang bato ay stability, di ba po? So, ang bato ay matigas, ibig sabihin nandoon yung firmness, nandoon yung determination, di ba po? So, maganda. So, magamit natin, matindi talaga itong parabola na ito na while nga nakapokus ang Diyos na tutubo tayo, ibig sabihin mayroon tayong dandaan na paglago hanggang maging matabang lupa at mabunga, at dinaanan natin iyon, ma-experiencehan natin iyon, nagamit pa rin natin iyon. Kasi yun ang sinasabi na kung ano mga ating dinaanan at tinatransform natin sa kanyang power, yung sabihin, may kapangyarihan kasi ang tiniki. So ano kaya, ayun, yun sabi ni Sister Helen, na ano kaya kayang tinik na yung gamitin natin sa positive way. No, di ba? So maging matinik at the same time, no, yung mga ganyan. Eh yun, maging bato at the same time, mahinahon, malambot, yung mga ganyan. Wow, so salamat Sister Helen sa positivity na kahit man sa may negative na dinuon ng pansin sa Ebanghelyo, ganun pa rin. Madaanan kasi natin ano kaya i-transform din natin ito na makakatulong na maging maabot tayo sa maging mataba at mabungang. Wow, purihan ng Diyos. Sige po, meron pa po ba? Mga kapatid? Kung wala na po, salamat na tayo ulit, Brother Ike. Bro Ike, may dadagdag ka pa? Yung kuan, yung sinasabi natin na pang-conclusion lang. Yung pang-conclusion lang po, yung sinasabi Sige po. sa lahat ng ating, sa lahat na ito ay ating dinidiskusyonan, ibig-diskusyonan in a sense nga, we are open, our hearts and minds, ears and eyes to see. These are not means to cease to believe, but we are called to higher value. Kasi kung anong mayroon ka, hindi kasi tayo na walang mga mata, hindi kasi tayo na walang mga tainga. Ayun. Kaya nga sa madang huli sabihin palagi ng Diyos, kung ano yung nakikita mo, kung may pandinig, makikinig, may nakikita, makakita, ayun. So ginagamit at gagamitin natin ito for the glory of God. Sa kanyang kariyan, ang siyang titipunin tayo at maging malusog tayo na nagsusumikap magtulungan sa kanyang kariyan. Gamit ang mga senses na ito at later on, may nakakataas pa yung common sense. Yung common sense, natural. After nang ginagamit natin mga senses, ang common sense kasi yung sinasabing the right reason and judgment. No? Na tapos nang ginamit mo ang mata, pinagtutulong-tulungan mo na, ibig sabihin, ginagamit mo ng mata, tainga, puso, emosyon, lakas. Ano ba ang common sense? Yung ibig sabihin, the best reason
while you are here on earth. No, bakit nga tayo ay tinalaga sa mundong ito at para sa kabilang buhay? So ang layunin po na talagang hindi tayo manatili dito, kundi babalik tayo sa Diyos para at habang nandito tayo makakatulong sa bawat isa gamit ang mga senses at ang buong layunin natin sa kanyang karya. Maraming salamat po. Thank you, Bro Ike. Maraming salamat po.